Sinabi ni former Senator Antonio Trillanes na okay lang daw sa mga kapamping kung sakaling ma-appoint si former VP Leni Robredo as DepEd Secretary sa administrasyon ni PBBM. Ngunit ayaw nilang maisama si Kiko, si Bam at Chel sa ticket ni PBBM sa darating na midterm election sa senatorial race sa 2025. Anyari sa Tinglawan, hindi yata sila magkasundo Okay lang na maging DepEd Secretary si VP Leni, pero ayaw nga nilang mapasama sa ticket ni PBBM itong tatlong senador na sinasabing wala raw chance ang manalo sa darating na eleksyon sa midterm 2025. Ngunit kung ito raw ay aalib sa ticket ni PBBM, ay sakali daw may chance silang manalo upang i-block nila ang sinasabing pagtakbo ng Duterte sa Senado rin sa midterm election ng 2025. Ang sabi pa ni Trillanes na mga hipokrita daw itong mga kakamping kasi nga okay VP Leni Robredo na maging DepEd Secretary, pero yung tatlong dilawan ay ayaw nilang mapasama sa ticket ni PBBM. At kakausapin na raw niya ang talagang opposition leader ni na Senadora Risa Ontiveros at mapag-usapan daw itong sinasabing alyansa ng Pulaw at Dilaw. Kung sakali man itong matuloy, wala talagang permanenteng kaibigan, kaaway, meron lang permanenteng interest sa political career ng ating mga tatakbong senador sa halalang 2025. Sino bang makapagsabi ang dating dilaw at kulay talagang magkaaway sa politika, pero ngayon parang binubuo nila ang alyansa ito dahil nga medyo takot sila sa aliado ng Duterte, lalo na sa senatorial race na tatakbo sa midterm election. Kaya gumagawa sila ng paraan para mapaganda ang ticket ni PBBM at isasali nga ang mga dilawan sa kanyang senatorial race. Grabe talaga ang ating mga politiko, ano? Halos siguro mga 8 months to go pa ang sinasabing midterm election, pero talaga ang postura ng mga politiko ay kanya-kanya na. At napapabayaan ng si Juan Pasam Cruz na hindi na alam nga kung saan kukunin ang kanilang ihahapag sa kanilang hapagkainan. Sa walang humpay nagpataas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at inflation na nararanasan sa ating bansa. Pero itong mga politiko natin talagang wala nang ginagawa ngayon kundi magpormahan at establish ang kanilang mga sinasabing kakandidato sa darating na halalan. Kaya tayong mga mamamayang Pilipino ay mapanuri tayo kung sino talaga ang ating pipiliin para maupo sa ating mayor sa LGU, ang ating mga kongresista sa Kongreso, at lalo na yung mga senador na talagang wala talagang maasahan yata sa mga ating mga politiko kung hindi ang kanilang pansariling kapakanan na masyado ng lugmok sa kahirapan. Pero ang ating mga politiko, sigurado ako, sa darating na pangangampanya ay kakalat naman ang kanilang salapi sa pamamagitan ng pagbili ng boto, lalo na doon sa mga kanayunan, sa mga liblib na lugar sa probinsya ay talagang mamimili ko ng boto. At sana naman yung ating mga mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasam Cruz, maging matalino kung sino talaga ang iluluklok nila, lalo na sa mga senador nating ngayon pa lang ay nagpapakita na sa social media, sa mainstream media ng kanilang mga advertisement na alam mo naman na tatakbo sa kanilang inaasam na posisyon na nagpapakita tumutulong daw sa ating mahihirap, lalo na yung nasa laylayan, para makakuha ng simpatya. Maging talagang mapanuri tayo kung sino talagang ating iboboto sa midterm election sa 2025.
Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimilon, magmamatya kung matutuloy ba itong alyansa ng pula at dilaw sa darating na midterm election sa 2025.